Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. And also mga kababayan ko, syempre i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so mga kababayan ko, before natin pag-uusapan yung si Kiko Basaga, si Leandro Lebeste, si Marcoleta, si Amy Marcos, at saka yung nag-file ng impeachment complaint kay PBBM, and also pag-uusapan rin po natin yung nangyari, kaguluhan doon sa Senate Blue hearing kahapon doon sa Senado. Kasi meron akong panawagan mga kababayan. Ano na siya, Ivan? Doon po sa pamunuan na or office ng Oceanjet mga kababayan, kasi yun ang aking sinakyan or sinakyan namin ng aking asawa pauwi dito sa Leyte. Kasi kakarating lang po natin mga kababayan. At saka meron pong nangyari. Talagang nakakagulat at saka nakakatakot. Nagkaroon nga ng emergency kanina mga kababayan kasi nga yung sinakyan namin na Oceanjet doon sa ibang bayan, kasi walang schedule kasi dito na trip dito sa aming lugar. So doon kami sa ibang bayan, mga kababayan. Mga mga 15 kilometers away lang dito sa aming lugar. So doon kami nag-arrive. Ang nangyari kasi mga kababayan, naiwan ang aking itim na backpack doon ho sa Oceanjet. Yes, naiwan. Bakit naiwan, Sir Ivan? Kasi ang nangyari, meron ako kasi yung tinulungan. Kasi nakita ko mga kababayan, yung pamilya na yon medyo nahirapan sila sa kanilang mga daladala na gamit. So, ang backpack, nung nandun pa kami sa loob ng Oceanjet at saka while nagbiyahe pa mga kababayan, hawak-hawak ko yung backpack ko. So, nung nakita ko doon sa kabila, di ba yung linya or line na upuan ng Oceanjet is 6 po na upuan mga kababayan. Di ba 6 ho yan, 6. So ang nakita ko doon sa isang linya, 3 lang yung nakaupo doon. Ang ibig sabihin, merong 3 na available na upuan. So inilagay ko doon mga kababayan ang aking backpack. Doon lang malapit lang sa akin. So ngayon, ako ay na-interrupt nung pababa na kami ng Oceanjet, na-interrupt si Ivan. Nakalimutan ko ang backpack ko mga kababayan kasi nga inuna ko at saka inisip ko yung pamilya na tulungan kasi nahirapan sila sa kanilang daladala na gamit mga kababayan. So yun ang nangyari. Ngayon, naalala ko na lang yung backpack ko na naiwan, nag-travel na kami siguro mga almost 2 kilometers na yata mga kababayan, mga 2 to 3 kilometers. Doon ko na lang nalaman kasi tinanong ko sa aking isang mga kababayan kung nakita niya ba or naalala niya ba na meron akong daladala na backpack. Nung sinabi niya mga kababayan na wala, tas nung tininan ko po sa aming service, wala doon ang aking backpack, ayun, dumiretso kami, humaharurot, pabalik doon sa pier. So ang nangyari, buti na lang mga kababayan, kilala pala ako ng security guard doon. Also, kilala rin si Sir Ivan ng mga porter. Oo nga, talagang nagulat ako, very unexpected kasi kilala pala ako ng guard at saka ng porter. Kasi ang Oceanjet mga kababayan, hindi yan magtatagal dito sa lugar namin. Like for example, kakarating po ng Oceanjet. And after that, mag-load sila ng mga pasahero, aalis yan kaagad mga kababayan. Buti na lang, nung dumating kami doon sa pier, kakaalis pa lang po, ilang meters pa lang. At saka ang nangyari, tinulungan ako ng security guard at ng porter. So tumakbo kami papunta doon sa malapit sa pier at saka gumamit na po ng megaphone mga kababayan. Buti na lang bumalik yung Oceanjet. So ngayon, ang aking panawagan mga kababayan sa Oceanjet, sana baguhin nila ang kanilang polisiya. Kasi dinala nila
yung bag ko. Alam pala mga kababayan ng crew ng OceanJet, pati rin ng kapitan ng OceanJet na merong naiwan na backpack. Alam niyo ba, talagang natakot ako. Bakit? Kasi nandun ang kayamanan ni Ivan. Maiwan na lang yung isang bag, wag lang yung backpack na itim mga kababayan. Kasi nga nandun ang yung very important talaga. Nandun ho yung ating laptops, nandun po yung mga cellphone, at saka mga gadgets, at saka nandun rin may pera, at saka merong yung aking bracelet mga kababayan na gold, kasi hindi ko yung sinuot during nandun sa Cebu. Kapag nasa public kami mga kababayan, hindi ko nagsusuot po ng golds. Ayaw ko na kasi siyempre for safety purposes, alam na ho natin yan. So hindi ko sinuot. Doon ko lang inalagay sa backpack na itim. Kaya takot na takot si Ivan. Pati ngayong asawa ko, takot na takot talaga eh. So buti na lang mga kababayan, bumalik yung OceanJet at saka inabot yung bag. Sana iniwan na lang ng crew ng OceanJet or ng kapitan ng OceanJet ang backpack doon sa office kung saan sila last nag-arrive. Diba, sakto ba si Sir Ivan mga kababayan? Sana ganun na kalang pulisiya. Ang problema kasi, dinala nila ulit. Alam pala nila na merong naiwan ho na bag yung crew at saka yung kapitan. Sana doon na lang inilagay nila sa office at saka nilagyan nila ng lost and found. Kasi meron talagang babalik ho maghanap sa gamit na yan. Diba, sakto ba si Sir Ivan? So sana sa pamunuan ng OceanJet, sana babaguhin natin ang ating polisiya. Again, thank you so much. Thank you so much po sa OceanJet at saka doon sa security na tumulong kay Sir Ivan, pati po sa porter. That is lesson learned. Minsan kasi si Ivan makakalimutan na or makakalimutin na meron kasi tayong tinulungan. So nawala sa aking isip ang aking backpack, ayun ang nangyari. So anyways, pag-uusapan muna natin mga kababayan, before tayo dadako doon kay Marcoleta at saka sa iba pa, pag-usapan muna natin itong si former Senator si Agimat Bong Revilla. Kasi nga diba kahapon mga kababayan, meron ng warrant of arrest itong si Bong Revilla dahil sa kanyang kaso na malversation at saka yung plunder. Alam nyo, ang bilis talaga ang bilis ngayon ng proseso mga kababayan ng korte natin. At yan ang maganda. Kasi nga week ago, if I could remember correctly, week ago nag-file yung ombudsman ng kaso doon kay Bong Revilla. Isipin nyo, week ago. And kahapon lang mga kababayan, naglabas na kaagad ng warrant of arrest. At saka kanina nagpunta si Bong Revilla doon sa Sandigang Bayan. Talagang mabilis ho yung proseso at yan ang maganda. At saka dito sa ginawa na hakbang or ginawang aksyon ni Bong Revilla, talagang tayo ay napahanga niya tayo. Kasi nga mga kababayan, hinarap niya. Hindi siya nagtago sa ating batas, talagang hinarap niya ang kanyang kaso. Pero dito kay Bato de la Rosa, hindi pa nga sure na meron ng warrant of arrest, nagtago na kaagad mga kababayan. Talagang meron siyang intensyon na hindi siya magpapahuli or hindi niya haharapin ang kanyang warrant of arrest. Kasi nga di ba nakakatawa na nung una wala pang warrant of arrest, talagang napakatapang talaga Ang tapang-tapang niya. Siya na yung taong napakatapang mga kababayan. Di ba? Bring it on daw. At tinawag pa niya, kinulat pa niya si former Senator Trillanes at talagang wala siyang takot. Ngayon, meron lang kamaritisan ng konti na sinabi si Ombudsman Remulla na meron na dang warrant of arrest. Ayun, nagtago ang gonggong. Ang ibig sabihin, napakaduwag ni Bato de la Rosa mga kababayan. Pero dito kay Bong Revilla, matapang si Bong Revilla. At saka napansin ba natin, talagang suki si Bong Revilla sa mga kaso mga kababayan? Pang-ilan na ba ang kaso na to dito kay Bong Revilla? Talagang suki siya sa mga kaso. Pero ang sabi, iginigiit pa rin ni former Senator Bong Revilla na siya lang daw dito ay pinag-iinitan. Pinag-iinitan ba? Talagang siya ay pinapanagot dito sa kanyang mga alleged na kasong kinasasangkutan. Pero don't worry former Senator Bong Revilla, kasi kapag makakaupo itong si Sara Duterte, sigurado ka na ikaw ay makakalaya. Kasi nga diba makalyado si Bong Revilla at saka si Sara Duterte mga kababayan. So dapat, as early as now mga DDS, dapat mag-isip-isip na tayo na hindi dapat makakaupo itong si Sara Duterte.
Kasi sigurado tayo, yung mga kriminal, yung merong kinakasagutan na mga korupsyon, katiwalaan sa ating gobyerno at kalyado nila, talagang makakalabas sa kulungan, mga kababayan. Correct me if I'm wrong, mga DDS. Kasi yan lang naman di ba? Yan lang naman ang tanging gagawin at saka goal ng mga Duterte kapag sila ay makakaupo or makabalik sa pwesto or makuha nila ulit yung kapangyarihan, mga kababayan. Dito pa nga lang, di ba, sa sinabi ni Pulong Duterte, ni Congressman Pulong Duterte, na sabi niya, kapag ang tatay ko na mayapa dito sa kulungan, hindi ko gagawing mapayapa ang Pilipinas daw, mga kababayan. O, di ba meron siyang pagbabanta na gagawin niyang or he will ruin the Philippine government or the Philippines mismo kapag doon natigi itong si Digong sa ICC. Hindi ko gagawing mapayapa ang Pilipinas at yan ay pagbabanta, mga kababayan. Tanong natin kay Pulong Duterte, kailan pa naging payapa ang Pilipinas nung sila ay naupo? Di ba? Sakto ba ang tanong ni si Ivan? Kailan pa naging payapa ang Pilipinas nung sila ay naupo or ang tatay niya naupo bilang presidente? Kailan naging payapa ang Pilipinas? Mas lalong gumulo ang Pilipinas, mga kababayan. At saka, grabe ang korupsyong nangyayari sa panahon ni Digong. Bakit? Kasi member din ng sindikato itong si Digong. At pabor rin sa kanya. Bakit? Kasi ginprotektahan nila ang makalyado nila na sangkot sa droga at sangkot sa katiwalian. Diba? Kailan pa hindi magulo ang Pilipinas sa panahon ni Digong. Tapos ngayon nagbabanta siya, mga kababayan. So ngayon, iisipin natin, mga DDS at saka mga kababayan ko, na dapat wala na mga Duterteng makakaupo bilang presidente sa ating bansa. Alam na ho natin ang mangyayari, mga kababayan. Diba? So yan ang kanilang plano. Kapag sila makabalik sa pwesto, mga kababayan, kundi pangungurap lang, habulin nila yung mga umipit sa kanila, yun lang ang kanilang gagawin. Hindi nila iisipin kung paano palalaguin ang ekonomiya ng ating bansa. Hindi nila palalaguin. Wala silang plano dyan. Kundi ang kanilang plano lang, paano nila ririsbakan ang kanilang mga kalaban sa politika. Or yung nagbulgar sa kanila sa kanilang masamang gawain. Yun lang ang kanilang plano, mga kababayan, di ba? So mag-isip-isip tayo, mga DDS. Okay, so ipapakita ko muna sa inyo, mga kababayan, pang good vibes. Kasi dito sa programa ng With Due Respect, nakakatawa talaga kasi binanatan nila dito itong si Bato de la Rosa. For more details, let's watch this. Grabe, no? Hindi pa din nagpapakita si Senator Bato de la Rosa. Sino ba itong dalawang senador? Bato de la Rosa at and Antonio Trillanes. tandem. Ito yata ang pinakamagandang tandem na nakita ko. Ito daw Isang ang matapang bagong heated sa rivalry. tapang-tapangan. Uy, huwag mo naman ginagaya yan. Baka umiyak yan. Pakita mo na siya. At i-connect ko lang di ba? Si Senator Amy yung nagsabi na si Senator Bato naman daw, kahit hindi nagpapakita, ginagawa naman daw niya ang trabaho niya. Ilan ba ang bills and resolutions na napapasan yan? Hindi ko alam. Kasi si Laila de Lima, nakulong 600 bills, 700 bills and resolutions, 4 na batas. okay. Di ba? Magna Carta of the Poor, Senior Citizens Commissions Act. Ito, ano ba yung mga batas? No? Kailangan siguro natin makita yung kalidad ng bansa. Yung budget pa lang yung budget pa lang. Nasa BICAM siya, di ba dapat? Oo, nasa BICAM siya. Tapos pangalawa, yung mga committee niya, hindi niya din na-attendan, di ba? Ang sabi ni Senator Win Gatchalian, tinatawagan niya ang opisina at hinahanap niya dahil nga kailangan sa mga budget deliberations, ngumingiti lang daw ang Chief of Staff kasi nga hindi naman din nila mahagilap si Senator Bato. So hindi yan gumagawa ng trabaho. Tsaka hindi naman siya nakakulong. Bakit di siya nagpapakita? Sinesweldohan siya. Natatakot nga dun sa arrest warrant. Kaya sinasabi ni Senator Amy din na to be fair daw, ilabas na daw kasi ng Malacanang yung arrest warrant para hindi naman daw ganun yung nangyayari kay Senator Bato. Kawawa naman daw, Mawalang diba? galang lang po, with due respect. Ang laki mo naman palang duwag. Hindi mo pa naman pala nakikita yung arrest warrant at kung totoo, may go ahead, make my day ka pa, ang laki mo naman talagang duwag. Di ba? Gawin mo yung trabaho mo, mag-privilege speech ka, harapin mo lahat ng mga akusasyon sa'yo kasi akala mo, no ikaw yung nasa poder, ikaw ang pinakamatapang dito sa balat ng lupa. Di ba? Wala pa Wala pa yung warrant of arrest mo. Hindi pa nga nakikita raw ng mga tao Nagpapaniwala ka naman sa chisis, magpakita ka, harapin mo ito na parang tunay kang lalaki. Kasi nga si Senator Amy ata ang kausap kaya puro chismis lang. Kabusang pa lang yan.
Ano sabi ni Senator Trillanes? Ano sabi ni Senator? Pag hindi ka pa pumasok, papailang ka na rin ng ethics kasi talaga nga naman, sayang ang boto sa'yo. Di ba? Ilang beses ang daming bumoto sa'yo supposedly, tapos hindi mo sila i-represent yung interests nila sa Kongreso. Ang hilig naman kasi yata na mga bumoto sa'yo na bumoto ng mga absentee. Di ba? Yung isa, karton na raw supposedly sa Davao, naging mayor pa rin. Ay, Di ba? galing. Hindi na nga nagpapakita sa City Hall. How can you govern if you are not present? Tandaan niyo ang first order of business lagi para malaman natin kung totoong lingkod bayan yan is they show up. Nagpapakita ba yung mga yan? Hindi, no? So tama lang na matanggal yan kung sakasakali, kung hindi pa yan magpapakita. Makita na po kayo, Senator Bato, hinahanap po kayo ni Attorney Dino. Ay, hindi lang po si Atty. Dino ang naghahanap dito kay Bato de la Rosa. Tayo rin mga kababayan, mga netizen, taong bayan ang naghahanap dito kay Bato de la Rosa. Siyempre, dapat siya matatrabaho kasi siya ay sinisuldihan mga kababayan. Hanggang ngayon, nakatanggap pa rin ho siya ng sweldo. Diba? Tayo ang nagsisweldo sa kanya. Tapos ngayon hindi siya mapapakita, hindi siya nagtatrabaho dahil natakot lang sa warrant of arrest na as of today, hearsay pa lang yung warrant of arrest. Yun lang ay haka-haka mga kababayan. Hindi pa kinumpirma ng ating gobyerno na meron na talagang warrant of arrest. Ang ibig sabihin, itong si Bato de la Rosa, tinakot lang. Diba? Siya ay tinistingan mga kababayan kung siya ba talaga ay matapang. At saka dahil kay Ombudsman Boying Remulla, nakita natin na itong si Bato de la Rosa ay takot naman pala. Duwag naman pala mga kababayan. So ngayon, forward tayo kay Senator Amy Marcos dahil nabanggit na siya doon sa programa mga kababayan itong si Amy Marcos na kanyang ipinagtatanggol itong si Bato de la Rosa. Pag-uusapan muna natin yung nangyaring press con kanina sa Senado mga kababayan na nandun diba si Marcoleta at saka itong si Amy Marcos mga kababayan. Nagkaroon ng press con. Kasi nga yung dalawa na yan, tandem yan eh. Tandem yan sa pagsisinungaling. Tandem yan sa pagtatanggol sa kanilang mga kalyado. Kung saan pabor ang kanilang naratibo, yun ang kanilang pinagtatanggol, di ba? Doon sa press con mga kababayan ni Marcoleta at saka ni Amy Marcos, di ba napag-usapan nila doon yung nangyari na hearing kahapon sa Senado at saka hanggang nabanggit nila doon itong si Chis Escudero, nabanggit nila doon itong si Zaldico at saka itong si Gotesa na according kay Manang Amy, bagay ba na tatawagin natin siya na Manang Amy mga kababayan? Kasi nabanggit doon ni Amy Marcos kasi di ba naglabas sila ng kanilang minority report. Doon sa minority report mga kababayan, sabi ho mismo ni Amy Marcos na hearsay lang daw ang tungkol sa isyu ni Chis Escudero. Isipin nyo, hearsay lang daw yung isyong kinakasangkutan ni Chis Escudero. Diba meron na nga umamin mga kababayan, meron na nga mga dokumento, tapos ngayon pinapalabas pa ni Amy Marcos na hearsay lang daw lahat ng mga isyong ibinabato kay Chis Escudero. Dinagdagan niya. Sabi niya, credible daw yung si Orly Gotesa at saka itong si Zaldico. Nakakatawa talaga napaka-joker ni Amy Marcos mga kababayan. Pero hindi nakakatawa. Siya ay joker pero hindi nakakatawa. Very obvious ang ginawa ni Amy Marcos. Bakit? Gusto niyang bumagsak si President BBM. Gusto niyang masira si President BBM. Napaka-obvious talaga Yun ang kanyang target doon. Ganyan ba ang ugali ng totoong kapatid mga kababayan? Gusto niya na bumagsak ang kanyang mismong kapatid para lang paboran ang kanyang mga kalyado kung saan siya nakakabenepisyo mga kababayan. Diba? Gunggong talaga Kaya nga diba kung nakita ninyo na maraming comment o maraming mga post ngayon ang mga loyalista, talagang inaatake ngayon itong si Amy Marcos. Parang hindi kapatid. Totoo siguro yung mga sabi-sabi mga kababayan na hindi kapatid ni PBBM itong si Amy Marcos. So tama lang sa kanya na siya ay inatake ngayon ng mga loyalista. Pupuntahan natin si Marcoleta mga kababayan. Kasi si Marcoleta, di ba iginigiit niya pa talaga na gusto niya maging state witness itong pamilya Diskaya. 'Di ba binanatan niya yung prosecutor general mga kababayan na si Fodolion yata yon. Binanatan niya kasi nga meron dang requirements ang prosecutor
bago maging isang state witness. At saka sa hindi pa nakakaalam mga kababayan, di ba meron ng 4 na personalidad, ex-DPWH officials at saka yung isang kontraktor mga kababayan na naging state witness na ngayon. Di ba sila si Roberto Bernardo, ang DPWH USEC mga kababayan, si Bernardo, yung si District Engineer Henry Alcantara, si Regional Director Gerard Opolencia, at saka yung taga-SIMS na kontraktor mga kababayan na si Sally Santos. Silang 4 ang kumpirmadong state witness na ngayon. Ngayon, ang gusto ni Marcoleta ay gagawin na state witness din itong pamilya Diskaya. Talagang pinagalitan niya yung prosecutor mga kababayan. So kitang-kita natin dito na parang nagiging abogado pa rin itong si Marcoleta or baka merong agreement mga kababayan. Siguro merong kasunduan na kapag itong pamilya Diskaya magiging state witness, merong siguro sigurong benepisyong makukuha itong si Marcoleta. Kasi obvious talaga ipinagtatanggol niya pa rin ang pamilya Diskaya mga kababayan. So nakikita ho yan ng taong bayan. Hindi naman bulag ang mga netizen at saka hindi sa pag-aakala kasi ni Marcoleta mga kababayan na hindi marunong mag-analisa at saka nakakapansin ang ating mga kababayan sa kanyang ginagawa. 'Di ba? Naging abogado pa rin ng pamilya Diskaya itong si Marcoleta. Ang dami niyang daldal kahapon 'di ba sa Blue Ribbon Committee, sa Senate Blue Ribbon na hearing. Ang dami niyang daldal. Binanatan niya yung prosecutor mga kababayan. So ngayon, mas lalong nasaktan itong si Marcoleta mga kababayan nung naglabas na ho ng statement si Senator Panfilo Lacson. Kasi nga 'di ba siya pa rin ho yung chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Ito'y tungkol sa investigation ginawa na link daw yung Diskaya sa property na ang nagmamayari itong si dating Speaker Martin Romualdez dyan sa Forbes Park mga kababayan. Pero ito ang naging kalalabasan ng investigation na ikinadismaya ng mga DDS senator. For more details, let's watch this. Based on documents, yung bahay na ibenta sa isang corporation, Golden Peasant Holdings Corporation. Incidentally, the major stockholder, also used to sit in the board of at least 2 corporations associated with the former speaker. Ito yung Benguet Corporation. I think mining yata ito. Yung isa yung may joint venture sa ABS-CBN. Dito yung pangalan. Teka. Romualdez something. And another one, I think Mark Venture something, at saka treasurer siya doon sa, yung media company owned by Romualdez, kasi Romualdez Media something, na may joint venture sa ABS-CBN. So yun ang association. So, no, we're not trying to implicate the former speaker. Hindi tayo nagta-target dito. Dumating lang sa ating attention, but we cannot disregard because sabi ko nga, there were persistent reports na ang initial information nga sa pangalan ni Diskaya or kay Diskaya na ibenta. So it appears now na hindi totoo kasi ang naging role lang, allegedly, ni Carla Diskaya, yun nga, dumating siya doon, February or January, at sinasabihan sila, umalis na kayo dyan. So yun lang ang pinagtataka natin. So, hindi naman ito enough to implicate or to implead the former speaker. But, this is something that the OJ or the Ombudsman or the Ombudsman can follow through. We are only providing a lead for whatever it is worth. Yun lang ang purpose dito. Because if you really want to go after the so-called, sabi nyo nga, wag yung sapsap at saka mga dilis, hanapin yung malaking isda. And this is the direction that we are taking. But I repeat, hindi to enough, itong information is not enough to implicate, not even implicate the former speaker. This is just, we may just consider this as a lead
kasi merong connection. But of course, dininay naman ni Carla Diskaya, so let's leave it at that. Nag-iyakan ang mga DDS mga kababayan sa inilabas na conclusion sa isinagawang investigation ni Senator Panfilo Lacson tungkol kay dating Speaker Martin Romualdez. Iyakan lahat ang mga DDS. O, di ba? Kasi ang gusto ng mga DDS mga kababayan, once ma-name drop na ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez, gusto nila guilty na kaagad. 'Di ba? Kahit hearsay lang at walang connection mga kababayan or wala talagang documented, walang trail, gusto kasi nila na guilty na kaagad itong si Speaker Romualdez mga kababayan. Gusto nila na ipapakulong na kaagad. Kaya nga, 'di ba napansin niyo, talagang galit na galit ang mga DDS. Dismayado ang mga DDS. Lalo na itong si Marcoleta. So dahil sa init ng ulo ni Marcoleta, ang kanyang napagbuntunan ng kanyang init ng ulo ay si Leandro Libeste. Anong nangyari sa Ivan? Di ba nakakatawa talaga Kasi nga sinitan niya at saka binanatan niya itong si Leandro Libeste. Kasi nga di ba nung una mga kababayan, napansin ko lang dito kay Libeste halatang nagsinungaling. Halatang kadamahan lang ang kanyang mga sinasabi doon sa kanyang press con last January 16 yata yon na 'di ba sabi niya, "Wag niyo akong patayin. Kasi kapag ako ay iyong patayin, ilalabas ko ang lahat ng mga katotohanan ginagawa ninyo dyan sa DPWH." Kasi marami daw siyang natanggap ng mga pagbabanta mga kababayan. Pilit daw siyang pinapatahimik or pinapatigil kasi siya ay harap sa Senate Blue Ribbon Committee. Diba yan ang sabi niya? Merong pagbabanta sa kanya, merong death threat kasi ayaw siyang pagsilatain doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero nandun siya, mga kababayan. Diba nakakatawa talaga Kasi ang kanyang statement, ang kanyang kadramahan ng sinabi na wag niyo akong patayin, yun lang ay kalokohan. Yun lang ay kanyang propaganda mga kababayan para makuha niya ang loob ng mga netizen at para maawa sa kanya. At yun ay kabaliktaran. Kasi kapag marunong lang mag-isip yung mga DDS, abay parang merong mali yata sa sinabi doon ni Leandro Libeste. Kasi dapat siyang magsalita para masabi niya na lahat mga kababayan yung gusto niyang sabihin ng mga investigation or yung mga hawak niya ng mga ebidensya, dapat din ang sabihin bago siya titigiin mga kababayan. Dapat ganon, pero baliktad ang sinabi ni Libeste. Ang ibig sabihin, kadramahan lang yon kasi nakita natin siya doon sa Senate Blue Ribbon mga kababayan. Pero ang ipinakita niya doon na mga ebidensya, yun na naman ang hawak pa rin niya na Cabral Files. Diba? Yun na naman Tas hindi pa yun authenticated mga kababayan. Kasi diba titingnan pa yun ng taga-planning, ng taga-DPWH at yun ay pinatitingnan pa ni Senator Panfilo Lacson. At saka hindi kaagad-agad na authenticate yun or ma-check, merong cross-checking, ginagawa yung taga-planning, makita na kaagad na ito ay authenticated or ito ay original na file galing sa office ni Cabral. 'Di ba? Hindi. Kundi binigyan pa sila ng ilang araw mga kababayan para ma-check pa nila yung hawak daw or dala na file ni Leandro Libeste. Hindi kaagad. So ngayon, napansin yan ni Marcoleta. Kasi alam niyo sa totoo lang, siya ay ginsave ni Marcoleta mga kababayan itong si Libeste. Bakit? Kasi kapag nagpatuloy pa siya at iginigiit niya na siya ay credible at hawak niya yung mga original file na Cabral daw o yung file niya doon sa office ni Cabral, kapag ipinagpatuloy pa yun, malaki ang problema dito ni Leandro Libeste. At yan ay nakita ni Marcoleta mga kababayan. Kaya nga 'di ba sinabi niya kaagad ni Marcoleta na hindi siya competent para magpalabas or mag-release ng mga file na yan or magsasabi na yan ay totoo. Hindi siya competent kasi hindi siya nagtatrabaho sa DPWH mga kababayan. Ang ibig sabihin, ginsave siya ni Marcoleta. Pero nakita natin sa mga vlog ng mga DDS versus DDS ang nangyari. Sinupalpal niya itong si Leandro Libeste. May nagawa ba si Libeste? Wala. Kasi alam ni Libeste na mali din ang kanyang ginawa mga kababayan at merong problema doon sa kanyang ginawa. So ito ang nangyari kahapon. Mr. Chair, if the good congressman will be the one to identify or talk about the contents of the files, I don't think he is competent because
He is not part of the DPWH. He is not even a staff of DPWH. He has nothing to do with the preparation of the entries, the consolidation of the reports. He has no personality to testify. I think what he can testify is limited only on how he was able to obtain the files from DPWH, particularly from the office of Yusek Cabral. At least, from legal standpoint, it is not proper for the congressman to identify or make any explanation as to the contents of the files. He will be incompetent. Oh, di ba? Hindi siya competent. Ibig sabihin, incompetent itong si Leandro Lebeste. Not just incompetent, hindi rin credible, mga kababayan. Wala siya nagawa. Supalpal siya kay Marcoleta. So first time natin nakita noon na si Marcoleta ay meron din tama. Hey, supalpal si Leandro Lebeste. Okay, so before tayo magpapatuloy mga kababayan, well, siyempre, i-acknowledge muna natin ang ating top 5 commenters ng ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandito sa ating listahan, ang nanguna po si Sampaguita. Meron siyang 34 na mga comments. Nandyan rin si Maria Mendesiplon. Meron siyang 18 na mga comments. Nandyan rin si Nor Hagan. Meron siyang 15 na mga comments. Lito Bungalan. Merong 8 na mga comments. And Eliza Ideal. Meron siyang 8 lahat na mga comments. Okay, so thank you so much. At syempre, i-shoutout natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una na nag-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandyan ang una, nag-comment si Mama Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan rin si Emmy Mapalad, Maria Mindasiplon, Zaida Taha from Riyadh, Saudi Arabia, Josephine Talusig, nandyan rin si Aspernito, Tess Faraon, Chams 55 from Japan, nandyan rin si Yasi, Marites Unay, Rimi Nufel, si Risa Force, Haito Ferdi Santos from Zambales, kasama rin natin si Noel Narcida, Michael Vinas, Elmer Pinaranda, Zenny Chan, Josie B. Nandyan rin si Joselito Tanyongon and family. They are watching from Bagalangit, Mabini, Batangas. And hi to Sir Jaime Garcia from Nottingham, UK. Okay, so mga kababayan ko, before tayo papatuloy dun sa mga mainit na issue, syempre good news muna tayo. At saka ipakita natin dito sa ating channel yung mga proyekto, mga programa ng Marcos administration at saka ano yung mga lakad ni President BBM. For more details, let's watch this. Naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kakayahan ng mga Pilipinong makipagsabayan sa ibang mga bansa sa paggawa ng mga barko. Kaugnay niyan, pinangunahan ng Pangulo ang pagpapasinaya sa naming and delivery ceremony ng isang bulk carrier sa Cebu. Dumating sa West Cebu Estate sa bayan ng Balamban si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinalubong siya ng CEO at presidente ng Aboitiz Group of Companies na si Sabine Aboitiz at ng mga opisyal ng Tsuneishi Group Corporation para sa opisyal na naming and delivery ng kauna-unahang dual-fuel methanol-powered Kamsarmax bulk carrier na pinangalan ng Brave Pioneer. Today, as we witness the delivery of the world's first methanol dual-fueled Kamsarmax bulk carrier, the Kamsarmax vessel SC443, we mark a historic milestone for Philippine shipbuilding. This achievement sends a clear message to the whole world. The Philippines is ready to lead in the global transition towards low carbon and sustainable maritime transport. This occasion not only celebrates the launching of a vessel, it is also a celebration of progress and of innovation. And above all, we celebrate the Filipino capacity to rise to the challenge of a rapidly changing world. This accomplishment stands as an example of what can be achieved through strong international partnerships. The collaboration between Japan and the Philippines, between the Tsuneishi Group and the Aboitiz Group, brings together advanced ship design, skilled Filipino labor, and a robust domestic manufacturing base. Binigyang diin din ng Pangulo ang kakayahan ng mga Pilipinong manggagawa, lalo na sa kanilang craftsmanship sa pagbuo ng sea vessel na kayang magpababa ng emission ng carbon dioxide, nitrogen oxides at sulfur oxides sa ilalim ng gabay ng Japanese engineers. While this project is a product of bilateral cooperation,
It is also, and very importantly, a showcase of Filipino craftsmanship, ingenuity, and competitiveness. It proves once again that what is made in the Philippines can stand shoulder to shoulder with the best of anywhere in the world. The Kamsarmax vessel SC443 is designed to significantly reduce emissions of carbon dioxide, nitrogen oxide, and sulfur oxides. It places the Philippines firmly on the map as a future-ready maritime manufacturing hub, aligned with International Maritime Organization decarbonization targets and global sustainability standards. Dagdag pa ng Pangulo, kabilang ang Pilipinas sa may pinakamalaking shipbuilding ng mga bansa sa buong mundo. As of November 2025, nasa mahigit 100 rehistradong shipyard na sa buong bansa ang may mahigit 11 mga manggagawa. As of November 2025, we have over 130 registered shipyards nationwide, employing over 11,000 workers, 70% of whom are skilled professionals, such as welders and fitters. In 2024, we constructed 484 vessels, from fishing boats to passenger and cargo ships. This only shows that this industry continues to be vibrant, dynamic, and is growing. This administration also remains fully committed to strengthening the shipbuilding and ship repair industry by enhancing its competitiveness, sustainability, and strategic capacity. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Araneta Marcos ang pagdiriwang ng ika-85 anibersaryo ng Philippine Airlines sa Pasay City bilang pagkilala ito sa mahalagang kontribusyon sa bansa. Sa kanyang pangunguna sa ika-85 anibersaryo ng Philippine Airlines, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang papel nito bilang bahagi ng patuloy nitong ambag sa pag-uugnay ng Pilipinas sa buong mundo. Kasabay niyan, pinangunahan niya ang paglulunsad ng bagong Airbus A350-1000, isang makabagong wide-body aircraft na bahagi ng fleet modernization at expansion ng PAL. Giit ng Presidente, mahalagang makasabay ang bansa sa mabilis na pagbabago ng aviation industry upang mapalakas ang connectivity, kalakalan, turismo at mapalakas ang ekonomiya. Taken together, these milestones point us firmly towards the future. They strengthen our aviation sector, expand connectivity, and open doors to trade, tourism, and investment. In doing so, we reaffirm aviation's role as a powerful engine of economic growth and of national development. Ang bagong A350-1000 ang kauna-unahan sa Southeast Asia at ika-10 sa buong mundo. Mas episyente ito sa konsumo ng fuel at mas makakalikasan na makatutulong sa long-haul routes kabilang ang North America. Kasabay ng modernisasyon ng mga airline, iginiit ng Pangulo na tungkulin naman ang pamahalaan at tiyaking handa at maayos sa mga infrastruktura sa himpapawid ng bansa. Ibinahagi niya ang proyektong isinasagawa ng administrasyon, kabilang ang bagong passenger terminal sa Siargao at Davao, pati na ang pag-upgrade ng mga paliparan sa Lagindingan, Bohol, Panglao at Katiklan sa tulong ng public-private partnership. Kasama rin dito ang patuloy na modernisasyon ng Ninoy Aquino International Airport kung saan inilunsad na ang mga bagong pasilidad at immigration e-gates upang mas mapabilis at mapagaan ang biyahe ng mga pasahero. While airlines move people, government ensures that those pathways remain strong and clear. These are our investments in mobility, in opportunity, and in national progress. Hinikayat din ng punong ehekutibo ang pribadong sektor na patuloy na makipagtulungan sa pamahalaan upang higit pang mapaigting ang competitiveness ng Pilipinas. Di ba mga DDS? Busy-busy ho ang ating President BBM. Meron na mga bagong proyekto, mga programa, kaliwat kanan na mga investors nagsipasukan sa Pilipinas. Meron na mga bagong teknolohiyang ipinakita ang Marcos administration. Tapos ngayon, bibigyan nyo lang or ginawan lang ng mga survey firm ng negative na survey, mga kababayan. Negative rating ang inilabas or ipinakipakita ng mga survey firm, mga kababayan, dito sa ginagawa ni President BBM. Di ba nakakatawa talaga paano naging negative ang isang presidente na nakikita natin na nagtatrabaho at very hardworking na presidente. Nakakatawa talaga
Gusto siguro ng mga DDS na si PBBM ay mamulot lang ng mga basura, bumisita doon sa mga merong nakasakit or merong na ospital dahil sa aksidente, or gusto lang ng mga DDS na magbakasyon lang sa iba't bansa, or gusto na siguro na si PBBM ay sasali lang sa mga rally. Gusto nilang ganun, mga kababayan, at hindi nagtatrabaho ng matino sa bansa natin. Gusto nila na ganun na lider, katulad sa ginawa ni Sara Duterte. Di ba nakita natin si Sara, mga kababayan, the other day, namulot ng basura. Happy talaga madidies eh. Sabi pa nga nila, ito ang karapat-dapat na maging presidente. O di ba nakita natin na gano'n na klaseng lider ang mamulot lang ng basura, tataas yung survey rating, mga kababayan. So tayo manawagan kay PBBM na sana siya rin ay mamulot ng basura. Siya rin ay mag-travel lang, walang ginagawa, sasali lang sa mga rally, at saka magpapaputo-ops lang doon sa mga na-ospital. Manawagan tayo kay PBBM na ganyan ang kanyang gagawin para tataas ang survey rating niya. Diba, DDS? Nakatawa talaga eh. So ngayon, kahapon, mga kababayan, di ba nakita natin sa balita at nakita rin natin doon sa podcast ni Montolfo na itong si Kiko Barsaga ay nag-public apology to Enrique Rason. Humingi siya ng sorry. Nag-apology siya, mga kababayan. Nag-public apology itong si Kiko Barsaga, naging kuting bigla, mga kababayan. Ibig sabihin, alam niya na matatalo siya sa kasong inihain ni Enrique Rason. Alam niya yan. So maghanda na lang siya ng 110 million pesos. Kasi hindi pa rin siya aatrasan ni Enrique Rason, mga kababayan. Kahit gumawa na ng public apology itong si Kiko Barsaga, tuloy na tuloy pa rin ho yung kaso sa kanya, mga kababayan. So maghanda na lang siya ng 110 million pesos. At saka alam niyo ba, mga kababayan, ang dahilan kung bakit niya siniraan si Enrique Rason? Kasi mismo doon sa podcast ni Montolfo, kanyang inamin na dismayado siya. Nasaktan pala siya na itong si Enrique Rason hindi napakita sa lamay sa kanyang papa na si Pido Barsaga, mga kababayan. Si Congressman Pido Barsaga, papa ni Kiko Barsaga. Nung namatay, hindi napakita daw itong si Enrique Rason. Doon daw nag-start na kaya siya nasaktan. Dismayado, galit na galit. Kaya nagawa niyang siniraan itong si Enrique Rason. Diba napakababaw talaga na kanyang rason, mga kababayan, para lang sisiraan yung tao. At tas ngayon, nakikita niya na ang katapat niya si Enrique Rason. Kasi pag-akala niya, mga kababayan, na siya lang ay hahayaan ni Rason. Pero hindi. Siya dito ay sasampulan para magtino ang gunggong nito. So ngayon, forward tayo. Kanina, nakita natin na formal nang nag-file ng kaso si House Deputy Speaker Ronald Puno, mga kababayan. Diba si Ronnie Puno? Siya nag-file na kanina. Ito na ang pangalawang cyber libel case ni Kiko Barsaga, mga kababayan. Ang tanong natin, magkano rin kaya yung damages nito? Baka the same pa rin, 110 million pesos, mga kababayan. Diba? Tiba. So itong si Kiko Barsaga, takot na takot ngayon. Isipin nyo, kapag siya ay matalo sa kaso, mga kababayan, dito kay Rason, 110 million pesos. Kapag matalo rin siya dito sa kasong ipinal ni Ronnie Puno, baka 110 million pesos din yung damage. Magkano na lahat? Magkano na lahat, mga kababayan? 220 million pesos. O, diba? Paktay si Kiko Barsaga. Kaya pala siya nag-public apology kasi siya ay nagbabaka sakali, mga kababayan, na iatras yung kaso ni Enrique Rason. Baka hindi na rin magkakaso si Puno, pero siya ay nagkakamali. Tuloy na tuloy pa rin ho ang kaso sa kanya, mga kababayan. Diba? So kaya ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Lagi niyang sinasabi ni Congressman Libiste na huwag niyo akong patayin. Tapos mayroon pa siya sinasabing huwag niyo akong patahimikin. Bakit ganon? Mayroon bang banta sa kanyang buhay? Kasi ganito po, sa tagal ko na pong nakatutok sa political issue sa ating bansa na dekada na. Pag ikaw ay kritiko, ibig sabihin, marami kang sinasabi
ikaw man ay pribadong mamamayan o government official. Normal lang na kung ikaw ay maraming sinasabi, tiyak na meron ding magre-react, merong matutuwa at merong tatamaan, magagalit sa iyo. So, kung may nagagalit sa iyo, may natutuwa sa iyo, sa taong nagsasalita, nagsimula kung may threat sa kanyang buhay or wala. Kasi lagi niya sinasabi, kaano isang araw nga, umiiyak pa eh. Sabi ni Congressman Libiste, huwag niyo ko papatayin. Ilalabas ko lahat ng alam ko. May mga dokumento at ebidensya ako. Ay bakit gano'n? Dapat, pinasok mo yan, nag-i-expose ka ng katiwalian, pinasok mo yung larangan ng politika at ikaw ay inihalal na congressman, alam mo kung ano yung iyong obligasyon at alam mo yung iyong mga pwedeng maranasan kapag ikaw ay nagsalita, ano man ang iyong ginagawa. Kasi po, ang paghahayag ng kung anumang saloobin at gusto mong sabihin, lalo na sa isyu ng korupsyon, actually yan tinuturing kong obligasyon ng kahit sino. Kasi ako'y naniniwala, tayong lahat ay Pilipino, meron tayong obligasyon tumulong laban sa katiwalian. At ang isa sa ating mga magagawang tulong, isumbong, i-expose at kasuhan ang mga posibleng sangkot sa katiwalian. Ngayon, ang papel ni Congressman Libiste, ini-expose niya. Inihahayag niya base sa kanyang alam at dokumento umano na mayroong korupsyon. Eh bakit parang siya natatakot? At lagi niyang pinapalutang na huwag niyo akong papatayin. Sasabihin ko ang lahat kung dapat alamin. Pag kaya ko at hindi nila binigyan nila akong pagkakataon, pupunta ako diyan sa Blue Ribbon Committee hearing ni Ping Lacson dahil tumanggap daw siya ng invitation. Pupunta raw siya, kaya abangan natin. Kung darating yan bukas sa Lunes po yung hearing eh. So alam mo, kaya sa tagal ko na po sa broadcast industry bilang reporter, broadcaster, anchor, news anchor, alam mo, pag pinalulutang ng isang tao na may banta sa kanyang buhay, huwag niyo akong papatayin, parang may something na meron siyang gustong gawin pero natatakot siya. Or pwede rin may nagsasabi sa kanya, huwag mong gawin, delikado ang buhay mo. Pero ito po yung pinaka-worst scenario. Huwag naman sana, kababayan ko pa naman si Libiste. Ulitin ko, huwag naman sana. Kung sakali, pero sana huwag kasi bawal yan, masama yan. May mangyari kay Libiste dahil lagi niya sinasabi, huwag niyo akong patayin, huwag niyo akong pigilan. At may nangyari sa kanya. Kahit na huwag naman siyang madisgrasya, yung may magtangka, halimbawa ay physical na siya ay harangan sa kalye, halimbawa bugbugin o kaya tutukan o kung ano man. Basta hanggang ganun lang. Masama yun. Bawal yun. At ang pinakamasamang epekto nun, ang pagbibintangan Marcos administration. Ang pagbibintangan ay yung posibleng sinasabi niya na merong katiwalian sa graft ng korupsyon. Yun ang masakit. Ay papaano kung hindi naman yun ang gumawa? Merong third party na gustong manggulo. Merong ibang grupo na alam nilang controversial si Libiste, takutin natin, iharas natin para magalit ang taong bayan sa gobyerno. Dahil definitely pag may nangyari kay Libiste, ang gobyerno, taga-gobyerno, ang pagbibintangan. Kung krimen man o ano man yan. Yun ang masama. Yun ang delikado. Kaya Congressman Libiste, ingat lang po. Ingat kayo. Kababayan kita, para tayong Batanggenyo. May kasabihan ng Batanggenyo, may panindigan. Tama yan. Panindigan mo. Pero ingat ka. At kung meron mang threat ka, sa tingin mo may nagbabanta sa buhay mo, ipablatter mo na. Para may record ang mga otoridad. At kung sino yan, pangalanan mo at i-record mo sa police blatter para may basihan. Kasi, ang aking tingin, sa tingin ko, walang mga grupong inaakusahan mo na involved sa graft and corruption na gagalaw sa iyo o pipisikalin ka kung ano man. Walang gagawa ng ganun. Wala. Ang kinababahala sa aking pananaw at opinyon,
pag merong grupo, third party, o anumang partido yung nagsamantala, yan ang masama. At tiyak, pagka binagsamantala na ibang grupo, ang ibibintang ng mga kaalyado mo o ng anti-Marcos, kagagawan ng Marcos administration, kagagawan ng mga corrupt government official, ay di nagulo na, lalong magulo, lalong delikado. Dahil dyan, ang aking advice, kahit sino ka, pribado, politiko, milyonaryo, simpleng mamamayan, bago mo gawin ang mga bagay-bagay na sa tingin mo'y karapatan mo, obligasyon mo, may paninindigan ka, aralin mo ang lahat ng dadaanan mo mula umpisa hanggang gitna hanggang sa dulo ng laban. At doon mo makikita at madidiscover kung ano ang magiging kalagayan mo. Hindi pwedeng pabara-bara. Hindi pwedeng pabigla-bigla. Tapos bandang huli, magpapaawa. Bandang huli, ang piling ay argabyadong siya. Abay hindi. Di ba? May kasabihan tayong nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So bago ka gumawa ng kahit anong bagay, aralin, pag-aralan, para tayo igabay ng Panginoon. Di ba? Hindi yung bahala na. Alam mong mali, alam mong delikado, alam mong sitwasyong ganito, tapos bahala na. Abay, sandali. Mahirap yun. Okay, so kasama rin natin andyan si Phil Macabato from Toronto, Canada. Hi to Christina Soriano, Shirley Rizman, Evelyn Garcia, Josephine Gallego. I-shoutout natin si Lito Bungalan at sa Bungalan family from Muntinlupa City. Nandyan rin kasama natin si Apolonio Nocido, Maria Marichor Frianeza from Canada, Marieta Gulyunan. Nandyan rin si Evangeline Sanchez, Antonio Payos, Esing Mariano, Rayon Enicose. Hi to Felipe Abrina Jr., Nino Piramo from Ordanita City, Pangasinan. Nandyan rin si Ani Bautista, Isaac Directo, Robbie Ariliaga, Lorena Fajardo, and hi to Melchor Jose Pungol. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog na to. For more details, let's watch this. Yung Nutriban din, di ba? Ang pagkakaalam ko, kayo ang bumibili nun eh. Oo. So walang sponsor na iba? Noong ako ay, actually, ito nga yung kinatutuwa noon ni Pangulong Bongbong Marcos. Noong panahon na hindi naman siya tumatakbo pa bilang presidente, ay binuo namin ng anak ko yung tinatawag namin na mga pagtulong doon sa mga binabaha, mga nasunugan, ay pinupuntahan talaga namin at namimigay kami doon ng mga pagkain at isa na yung Nutriban na talagang sariling gastos ko. At ang kinatutuwa ni Pangulong Bongbong Marcos kahit hindi naman niya ibinilin, yung mga aming mga streamer ang nakalagay doon na handog ni BBM. Pero wala doon sa kamalay-malay. Nakikita lang niya yung mga pictures. Kaya natutuwa siya noon dahil sabi ko nga sa kanya, we are doing this for you. Because we want people to realize na ikaw yung tumutulong. Which is true din naman. Kasi lahat naman pangalan yan ay, pa lang eh, BBM. Batang Busog Malusog. kaya namin ginagawa yon. And tuwang-tuwa nga siya dito sa daughter ko, kay Alaris, na siya pa yung nagli-lead doon sa mga pinupuntahan namin. Noon pa man, papasik. Wala pang eleksyon noon. Talagang inaano namin yan. Kasi ang gusto namin mangyari noon ay matulungan si BBM na iparealize sa mga tao na talagang napakabuti ng kalooban ng mga Marcoses. Correct. Yes. Isipin niyo galing sa pera. Baka yun ang dahilan, Sek, kaya ganun katindi yung tiwala sa iyo ng ating Pangulo. Beruin yun. Nagkalagasan na, Sek, di ba? Pero andyan pa rin kayo. Kasi, siyempre, alam naman niya na ako yung taong hindi talaga bibitaw para sa... nung nga hindi pa kami magkaibigan, grabe na yung pagtatanggol ko sa kanila. Lalo pa ngayon. Tama. Sige, umpisa na. Pero benggahan na. Secretary, ang natin is, ito naman po tungkol po dito sa kaninang umaga. Si Secretary Recto po ay inirereklamo po ng mga doktor at mga abogado dahil nga daw po dito sa PhilHealth funds.
na alam naman po natin na napagdesisyon na po ito ng Supreme Court. May masasabi po ba kayo tungkol doon? Siguro itong mga naghahain ng reklamo na ito hindi marunong magbasa or they are so ignorant and they are unaware that there is already a Supreme Court ruling which says that Secretary Ralph Recto or the executive secretary now is not at fault for ordering the transfer of the PhilHealth funds to the national government treasury. Kasi nga merong batas na yung GAA 2024 Yun. nag-uutos na ilipat yung pondo na yon. Yes. At hindi ko rin naman masisi yung mga congressman at yung mga senador na aprubahan yung paglipat nun. Kasi nga yung pondo na yun hindi naman nagagamit. Yun. Hindi nagagamit. And do you know that ang PhilHealth funds pa lang, yung lahat ng mga benepisyo ng PhilHealth, Sobra-sobra na. ay sobra-sobra. In fact, in 2024, ay nagkaroon ng collection ang PhilHealth ng 175 billion. Billion pesos. Oo. And then, ang nagamit doon ay 155 billion lamang. So, meron pa natirang 20 billion. So, every year, palagi may sobra. Despite the fact na, lalo pa itong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, despite the fact na itinaas ang mga benepisyo sa PhilHealth. Correct. Napakarami ng magandang ginawa sa PhilHealth ni Pangulong Bongbong Marcos. Marami talaga Correct. changes, Papa Sek. Una-una, ito yung breast cancer. Because there is a study that among Asians, ang Filipinos ang pinakamataas ang incidence ng breast cancer. So napag-aralan yon na marami talaga ang cases ng breast cancer dito sa atin compared sa lahat ng Asian countries. So napag-alaman ni Pangulong Bongbong Marcos na 100,000 lang ang benefits na nakukuha sa PhilHealth. Yung 100,000, kulang na kulang yun kung halimbawa may surgery, Yes. may mga gamot, may follow-up, may laboratory, Chemo. everything, chemo or everything. So ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos siya, pinaaralan niya uli. And ang recommendation actually dyan noon ng mga experts o medical experts ay bigyan ng 1.1 million na benefits to cover everything. Oo. Each case. Oo, each patient. Hindi alam ng tao yan. Oo. Tumutol si Pangulong Bongbong Marcos. At ang sinabi niya, bakit 1.1 lang? Kung kasya naman pala ang pera, gawin na nating 1.4 million. Kita mo, hindi alam ng Hindi tao hindi yan. alam Papa ng Sek. From tao. 100,000 to 1.4 million. So ngayon, yung ating mga kababayan na kababaihan na merong Breast cancer. ay wala na halos ginagastos. Oo. Alam mo, Papa Sek, sa totoo lang, marami may enlighten sa'yo sa sinasabi mo. Kasi many Filipino people ngayon, lalo na yung may mga sakit na breast cancer, hindi alam yung nagagawa ng government natin. Oo. Na meron palang 1.4 million na For every patient. Every patient. Oh, eto pa ang isa pang kagandahan diyan. Napag-alaman din na napakalaki ng ating utilization ng yung nagkakasakit ng mga sa atay, Sa atay. Liver cirrhosis. Liver. Oo, at yung kidney. Opo. Oo. Dialysis. Yung dialysis, dati ang binibigay niya nung nakarang administrasyon Opo. ay 2,000 pesos lamang per session. So sa 2,000 na yan, magka-cash out pa ang pasyente. Kasi kulang na yan pambili ng gamot. Yama. Yung bayad sa pasilidad. Oo. Kasi yung facilities, mabayaran mo rin. Dialysis pagda-dialysis. Yung mga makinarya, ginagamit. Makinarya. Tsaka yung doktor, Opo. na yung attending physician, yung mga nurses. So lahat yan, yung 2,000 kulang. So ang nangyayari niyan, pagkatapos ng session, may dagdag, may karagdagang gastos yung pasyente. At limited lang noon sa 58 sessions a year. A year. Oo. Totoo yan. 58 Totoo yan. sessions. Nung napag-aralan niya ni Pangulong Bongbong Marcos, sabi niya, kulang na kulang naman yung 2,000. Ang ginawa niya, times 3 niya, ginawa niyang 6,500. Kita mo yun? Laki ng Hindi ginawa alam ng ko lang At na... hindi lang yun. Yung 58 sessions a year, ginawa niyang 156. Dinoble. This is the biggest Tinignan, question. gaano ba kadalas yung talagang yung mga advanced cases na, nagmo-more than 150
ang kanilang sessions a year. So sabi niya, di gawin na natin 156 sessions a year yan at 6,500 pesos. Pero times 3, more than times 3, and then times 2 yung Papasek. oo. Here's the biggest question. Binabato nila ngayon si ES and si former Finance Secretary Ralph Recto. Ang palabas nila sa taong bayan, pera ng taong bayan yan. Oo. Dapat sa taong bayan, ibalik yung 60 billion pesos na yan sa PhilHealth. Kasi kaya yung benepisyo na yun para daw sa kanila. Ngayon, ang tanong ko, Papasek, yan ang pamukha nila, yan ang pang-brainwash ng mga ng mga mangmang na nagsasalita lang. Oo. Seryoso. Nanggigigil ako kasi hindi nila alam eh. Oo, hindi nila alam. Nakakapikon. Marami sana magiging benepisyo ng 60 billion na yan. To be honest. Pero ang tanong ko dito, kung kukunin ba yung 60 billion na yan, magkukulaps ba ang PhilHealth? Hindi. Dahil aside from the yearly savings na kagaya nga noong 2024, nagkaroon na pa ng excess na 20 billion. At itong 2025 ay malaki din ang naging increase. Yung 2024 ay 175 billion ang kanilang collection. Noong 2025 ay umabot ng 205 billion ang kanilang collection at ang naging expenses is around 190 billion. So may sumobra pa rin 15 billion even without the 60 billion or 90 billion standby fund which actually came from PAGCOR and PCSO. Ngayon, yung pondo na yan, hindi naman nagagalaw. Tama. And aside from that, meron na talagang 500 billion na standby fund or buffers fund ang PhilHealth na kung sakaling kulangin ang yearly collection nila, ay merong paghuhugutan. May buffer. Tama. Hindi yung 60 million at 60 billion at 90 billion in total. Opo. Kundi doon kukuha sa 500 billion dahil yun yung batas ng PhilHealth eh. Yan Meron tayong buffer fund eh. Yan ang hindi alam ng tao. Alam Yan ang nyo, hindi alam ng tao, promise. Ang problema kasi dito sa mga taong to, hindi naman muna inaaral yung... Tama. Ang sumbong nila sa Lahat budget. yan, nasa website Opo. ng PhilHealth. Kung kanila lang, titingnan Titingnan nila. Alam mo, Pati Secretary, yung mga benefits na yan, nandun lahat yan. alam mo, Secretary, alam mo, sa totoo lang po, prangka, nakakalungkot kasi po bilang isang PhilHealth member, kami po, ordinaryong tao, Oo. ang mahirap lang, pag na-confine ka, is almost 5 to 10% lang ang iaano sa'yo. Oo. Pero umaapaw naman po ang pera ng PhilHealth. Ayun nga po ang dapat na solusyonan Ito ang dito hindi sa nila, PhilHealth. itong hindi nila nakita. Yung PhilHealth, ang coverage ngayon, pagka ikaw in hospital, ay dati, yan ay 20%. Yes. Ngayon, ay ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos na 30%. Yan ay applicable yan kapag ka ikaw ay naka-confine sa private hospital. Pero kasi pag ikaw ay naka-confine sa DOH o Hospital. managed hospital, zero billing ka. Zero Walang na. bayad. Oo. Yung subsidy na binibigay ng PhilHealth, yun ay tulong sa mga kababayan natin, mga miyembro na napakunta sa private hospital. Kasi siyempre, yung iba naman, kahit na napakaganda na ng serbisyo ng ating mga government hospitals, nag-i-insist pa rin na doon nila gusto sa mga private. Ang dyan naman sa mga private na yan ay binibigyan naman natin ng sapat na tulong ang ating mga kababayan from PhilHealth. Ang isa pang maganda dyan ay sa kauna-unahang pagkakataon ay nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos na i-implement ng 100% yung universal healthcare. Nang ibig sabihin, kahit hindi ka miyembro ng PhilHealth, member kahit ka. hindi ka nagbabayad ng monthly premium ng PhilHealth, basta ikaw ay Pilipino, patunayan mo lang na Pilipino ka, covered ka ng PhilHealth. Tsaka, Secretary, meron din, Marcos eh. may nilabas Marcos din po si Presidente tungkol sa mga hindi po naguhulog yung amnesty. So, nakaraang linggo lang po, di ba po? Oo. Yung amnesty dyan sa PhilHealth. mga PhilHealth. Kasi nga, ang laki-laki na ng pondo na nakalap ng PhilHealth eh. Siguro ako ang tansya ko sa ngayon ay yung dati nilang 500 billion na standby fund, Yes. na buffer fund, nadagdagan pa ng more or less mga nasa 35 to 40 billion without increasing the premium and without
using the 90 billion na standby fund na yung issue dito sa na transfer. Total kasi noon 90 billion Nauna munang transfer yung 60. Yung 30 na iwan pa. Pero ngayon dahil na inutos na lang ni Presidente Bongbong Marcos na sige na nga, ibalik nyo na nga yan. Oo. And sinabi nga di ba ng Supreme Court din na wala namang kasalanan si Secretary Ralph Recto. In fact, magkakaroon pa siya ng liability kung hindi niya sinunod yung GAA. Papasek, meron bang nagsasabing batas na bawal gawin yun? Para malaman lang kasi pinalalabas nila. Wala. Porque sinabi daw ng Supreme Court na bawal daw. Ganito, pinababalik daw. Ang tingin tuloy ng tao, hindi naman nagkasala si Secretary. Hindi. Walang kasalanan din si Executive Secretary Ralph Recto. Sapagkat yung paglipat ng pondo na yun ay nakasaad sa GAA, sa General Appropriations Act. Sinasabi doon na yung standby fund na nanggaling sa PCSO at sa PAGCOR dahil hindi naman ginagamit ay ilipat na lamang sa General Fund upang ito ay magamit doon sa mga proyekto na hindi natapos. Kasi maraming mga proyekto noon under the Duterte administration na iniwan nila Correct. Saan ka hahanap ng pondo? May pondo na yung dati, kaya lang naubos nawala. Naging ghost. Naging ghost. Naging ghost na bulsa. So, ang nangyari ay hinahanapan ngayon ng pondo kung paano yun matatapos na hindi naman kukuha doon sa ibang mga nakalaanan na pondo. Yan kasi yan yung iniwan ng Duterte yung project na ito, meron pondo yan. Alam nga naman kuhanin mo yan para ilipat dito. Hindi mo pwede yun. Standalone kasi ang PhilHealth That is technical malversation. Oo. Pero ito, ang ginawa na lang, saan ba yung mga libre pa na pondo na pwedeng gamitin? So yun ang ginawa ng Congress. Nakita nila na meron palang standby fund na binibigay ang PAGCOR at saka ang PCSO galing doon sa kita nila na binibigay sa PhilHealth. Yes. Na yung PhilHealth naman, hindi naman ginagamit. Yung syntax yan, yung syntaxes at saka... Alam mo, sa totoosin lang, Secretary, dapat po talaga itong PhilHealth ay na mabuti na naasikaso ng Pangulo to. Kasi tayo po bilang dumadagdag ang mga empleyado at bilang empleyado, ikaw ay required na kumuha ng PhilHealth. Pag empleyado ka. Automatic kung may donasyon ka. Kaya hindi sila talaga automatically mawawalan ng pondo hindi. Di ba po, Mawawalan. ang malungkot pa din, ini-invest, di ba ini-invest pa nila na which is, di ba po, hindi naman po normal yung ganon. Pero actually, nung nagkausap kami ng dating presidente ng PhilHealth na si Ma'am Dili Desma, tinanong ko nga siya dyan, are you allowed to invest in at least blue chips para ang sabi nga niya sa akin nun, bawal kasi we are required to spend the money for the benefits. Pero papasek actually kung totoo man, pinailan daw allegedly o nangyari na nga ba talaga na pinailan daw si ES Recto ng kaso sa ombudsman. I think yung ginagawa ba nila ngayon na pagfa-file ng kaso kay ES Ralph Recto, gusto lang ba nila patagusin sa Malacanang yung issue para masabi na may nagkasala ng ganito yan? Hindi. Alam mo, yung mga taong yan, mga uhaw lang sa publicity yung mga yan. Maraming mga nagngangaw-ngaw ngayon na nagpaplano lang tumakbo at ang kanilang pamamaraan ay mag-ingay para lang na para mag-ingay, para lang na lumutang yung kanilang pangalan at pagdating sa eleksyon ay maalala ng mga tao yung pangalan nila. Pang-party list. Yung mga pang-party list. Secretary. Nabanggit ko, itong si Attorney Rowena Guanzon. Kagaya niyan. Kung ano-ano mga sinasabi tungkol kay Presidente. Actually, kaibigan ko dati yan Ang dami nga yung mga exchanges ng chat yan actually, sa dami ng mga sinasabi niyan, puro puro mga walang katotohanan na ganyan. Nakakatulong pa siya kay Presidente. Alam mo kung bakit? Publicity. Kasi hindi lang yun Dahil kung palagi na lang kasinungalingan, puro kamalian yung sinasabi mo at wala namang katotohanan, ang nagiging tendency ng tao is disregard. So ang nangyayari ngayon, mas kumikilig yung mga tao ngayon kay Presidente. Teka, mali naman yung sinasabi mo Teka, walang basehan yung sinasabi mo. Wala namang katotohanan yung sinasabi mo. So you are actually helping the person na magkaroon ng positive image. So
si Attorney Rowena Guanzon actually is helping President Bongbong Marcos. Actually, may kilala rin Kasi ako, lalo lang ganyan. nagagalit yung mga tao. Papasek. May kilala rin akong ganyan. Actually, kapangalan niya eh. Kaso nga lang kilala kong banat din ng banat kay Presidente. Ang pangalan nun, Buangson. Buangson. Hindi. Buangson naman yung kilala ko. Iba naman yung kilala mo. Kilala ko yung isa eh. Kaso nga, hindi nga niya tanggap na DDS siya, di ba? Bakit ganun ba, Secretary? Bakit kasi lahat alam sila mo, tinatawag sang DDS? Hindi ako DDS. Paano? Pinadyakan siya palabas ng pintuan sa kakamping. Secretary, itong mga allegation na to, katulad yan, pinailan nila si ES Recto para talagang madikit sa ating Pangulong Bongbong Marcos at para itong pagdikit ng issue na naman, mga bagong mga issue, ay ilalakip daw nila, gaya nga nung sinabi nung dating kasama ni Mel Chanco, yung mabawang hininga, yung maitim na mabawang hininga na 1/4 na lang ang baga, si Jay Sonsa. Ang sabi niya, ready na raw po sila sa impeachment ng Pangulong Bongbong Marcos. Ready sila eh. Ano ba grounds? Wala naman. Nag-iingay lang yung mga yan, pero actually wala eh. Noon pa naman nila sinasabi. Papasik ang ito sinabi na tandaan oo. nila. Ito tandaan nila. Wala nang naging pamilya o tao na binugbog ng kung ano-anong kasinungalingan at paninira kundi sila BBM at yung kanyang pamilya. Sa loob ng 36 years, wala na silang ginawa kundi apakan, murahin, tadyakan, siraan, kung ano-ano. May epekto ba? Wala. Parang normal na sa kanila. In fact, si Pangulong BBM ang nakatanggap ng for the first time nagkaroon tayo ng majority elected president. 31.5 million. Oo, yan. Pilipino. Majority elected despite na ang dami nilang tumakbo. Pero ano pa rin. Walang naging epekto yan. Kaya alam mo yan ang reason kung ba't hindi na lang pinagpapapansin ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga ano na yan. Paano mo papansinin, Papasik? Ang ikakaso nila ay PBBM. Kung di ba naman mga bobot tanga talaga yung mga yan. Betrayal of public trust. ikaw na nagsiwalat ng katiwalian, ikaw ay mapa-impeach. Ang tawag ko doon, ang magsasalita, tutok mo sa akin, kuya. Bobo! Ay, sapa. Tutok mo sa akin. Ano tawag sa mga taong ganyan nagsasalita na ikaw na ang nagsabi sa mga kurap, binulabog mo na yung katiwalian sa Pilipinas. Ikaw pa ipapa-impeach. Ano tawag ko sa mga yon? Bobo! Wala talagang critical thinking yung mga DDS. Kasi isa lang talaga mapupunan mo sa mga DDS. Mga tanga at bobo. Saksakan ng tanga. Umiinit na, mga kaibigan. Pinagnakawan na kayo. Gusto mo pa maging presidente? Gusto mo pa maging presidente si Sara? Si Sara nakita mo naman magsalit. Saksakan ng boba. Wala na akong nakitang pinaka-boba tao. Sound check. Si Sara Duterte ay boba. Saksakan ng tanga at napaka-boba. Pinaka-boba sa lahat. Sangkay, pakidikit mo muna yung tubig. Mainit na. Dikit mo ang tubig, idikit mo tsaka yung baso. Mainit na. Kung hindi ba naman, napaka-simpleng bagay, hindi niya ma-explain. No? At saka, akala niya cute siya. Yung pandesal ba na akala mo cute ka, tanga, boba ka, Sara. Wala na akong nakitang pinaka-boba at pinaka-tanga kundi si Sara Duterte. Pinaka-boba sa lahat. Okay. Pero, Secretary, magpe-press con ka, tapos sasabihin mo, I do not want to answer that question. I do not want to answer that question. I do not want to answer that question. Nag-press con ka pang hayop ka. Actually, mapunta lang tayo. Actually, pag press con, kahit nga yung mga controversial questions, kahit yung mga adversarial questions, dapat sagutin mo yun eh. To clarify, di ba? To clarify things. Pero sa kanya, porket medyo hindi lang niya gusto yung himig ng tanong eh. Ayaw na niyang sagutin. Ba't ka pa nag-press con? Pero Papasik, para sa akin, let's cool down na tayo. Yung impeachment ni Sara, dapat ito bang impeachment ni Sara yung mga magfa-file ngayon sa kanya? Oo. Ito ba, tingin mo mapupush kaya to? Mapupush yan. Ang plano nila unahan Ang plano nila unahan si President si BBM. Oo. Para mapag-usapan, para magkasabay yung mahuli yung wala Sara. namang walang grounds, totally walang grounds kay Presidente Bongbong Marcos. Totally wala. So mangyayari niyan, hindi lang rin niya papansinin ng Kongreso. Kasi you have to remember that even if you file a complaint, if the Congress, the House of Representatives,
will not entertain it, di wala din. Alam mo, kausap ko si former Senator Sonny Trillanes. Pag-usapan namin yan sa isang podcast. Nangyari ganito. Nanginginig ang mga tentacles ni mga bataan ni Digong. Kasi sa totoo lang, out of number sila sa Senado ngayon. Oo. What if pumanik sa Kongreso? Ang gagawin kasi ng Kongreso ganito eh. Ang sabi ng korte, maghihiring muna sa Kongreso. Oo. So ibig sabihin nun, hindi maghihiring muna sa Senado. Oo, Maghihiring hindi. sa Congress, malakwadcom na naman to. Oo. Malalaman yung baho, Madriaga, ano yung mga pera Lahat, sa bangko, makahalungkat. Yun ang kinakatakot ng mga ano ngayon, kaalyado ni Tambalustay. Oo. Kumbaga nanggigigil sila ngayon, papasi, kasi malalaman ng tao sa Kongreso pa lamang. Actually, ano naman talaga yung first impeachment, talaga namang punong-puno ng grounds yun at saka ebidensya. How will you explain this? Ang sabi ng Armed Forces of the Philippines, wala kaming tinanggap na pera sa Office of the Vice President. Na confidential, na sinasabi nila na nagbigay daw ang sila Sara ng 15 million para gamitin ng Armed Forces of the Philippines doon sa kanilang youth summit. Nag-issue ng certification at nag-testify yung AFP na wala kami pera tinatanggap. Doon pa lang May Doon grounds pa lang. na. Oh, grounds na. Grounds na yun. Oo. Tsaka yung Intel funds na 125 million na ginastos ng 11 days. Ang sabi di ba nga ng PNP, kami nga nationwide na organization na meron kaming mga inaalagaan ng mga informants. Hindi namin kayang gastusin yung 125 million in 11 days. Tama. Oh. Office of the Vice President ka. Wala ka namang national network na para sabihin mo na anti-terrorism. Pangatlo pala, hindi naman anti-terrorism ang office ng DepEd at saka ng OBP. Tama. Paano ka naman nagkaroon ng Paano ka nagkaroon ng pondong Oo, gano'n? tapos ang huli, sinabi naman ni Sara na saksakan ng boba na tanga. Sabi niya, yun daw kasi ginastos yun doon sa pag-imbestiga. Kay Saldi ko. Doon sa, yung sa laptop daw. Yun ni Saldi ko. Dahil na nagkaroon nga ng anomalya doon sa laptop. Ginamit daw yung pondo pang-imbestiga. Gano'ng katanga kami na maniwala Kasi, gagastos ka ng 125 million para lang alamin sino ba supplier niyan? Secretary. Sino ba nagbibigay? Tama. Ganun lang. Gagastos ka 125 million. Secretary. Hindi ka ba, Sara, ikaw ay saksa ka ng boba at tanga. Para isipin mo na maniniwala yung mga Pilipino sa mga katwiran mo, saksaka ka ng boba at tanga. Ito na nga, Secretary. Mabuti pa mag-suicide ka na sa katangahan mo. That is a disclaimer lang. Ito nga, Secretary, nakakatawa yung ginagawa nilang ganyan. Ito, napag-uusapan natin Isipin mo, dito. hindi, Harap-harapan na tayo eh. Harap-harapan na tayo nila niloloko eh. Harap-harapan tayong niloloko. Hindi, ginastos ko kasi sa yun, sa investigasyon. Ano ibig sabihin, yung mga membro ng investigating body, pinagbibigyan mo ng 1 billion? 20 million? Bilyong piso? Sige, mag-imbestiga kayo. Ang aalamin nyo lang, sino ba supplier? Kailan nagkaroon ng bidding? Nagastos ka 125 million for that. Saksakan ka ng boba. Tsaka, Secretary, for you to believe that the Filipinos will take it by hook, line, and sinker na ginastos nga yun sa investigasyon. tsaka doon sa laptop. yung kung sasabihin niya pong for investigation sa laptop yon, hindi accurate yon sa total meaning ng paggamit ng confidential funds. Dahil sa anti-terrorism yon or different kinds of that. The Office of the Secretary of Education has nothing to do with anti-terrorism. Kaya nga Anong gagawin niya sa confi funds niya? Diba? Yung inimbestigahan niya kung ilan yung nagkakating classes? Pinasusundan. Pre, pinasusundan yung mga nagkakating. Na-discover pa ni Secretary Sani Angara na meron pa lang mga yung reset. ghost students. 19,000? Yung mga nakakatanggap ng voucher? Oo. Di ba po? Grabe, no? Alam mo, tapos sasabihin nila, wala namang grounds politika lang yan. Tang-ina nyong hindot kayo. Tang-ina nyo. Pinaglololoko nyo kami yung walang grounds. Sasabihin nyo sa amin, politika lang yan. Putang ina nyo. Baka yun yung dahilan kung bakit medyo mailap si VP Sara sa impeachment. Kasi once na mag-umpisa yung impeachment trial, dun na magkakabukasan na ng mga account na tinatago, magkakabukasan na ng mga sekreto, may Madriaga pa. Nabanggit mo yung account talaga.
nabanggit mo yung account, kung hindi ba naman saksakan talaga ng boba si Sara Duterte, isipin mo, i-explain niya na, nagpunta ako sa bangko para alamin yung aking mga account na yan. Sinabi ng bangko, existing nga yung mga account. Pero, hindi nila alam kung bakit meron. Bakit meron? At hindi ko rin alam. Basta, merong account. Siguro daw, sabi ng bangko, baka naman talaga non-existent yan. Ano ba namang klaseng statement? Pinahawak Sinabi mo yung na bangko. na ang bangko naglabas na ng listahan kasama yung pangalan mo dun sa mga accounts, tapos sasabihin mo, baka naman non-existent yan. Yung bangko pa, naglabas ng listahan, tapos sasabihin nila non-existent yan. Alam mo ba para makapag-open ka ng account ngayon? Kailangan mo ng history. Dalawang ID. Tama po. At i-approve pa ng ano yun, ng head office na ito may application ganyan. Hindi yung bank manager, branch manager ang nag-approve ng pag-open ng account. Pinapadala yan sa head office dun sa opening section, account opening section. At tsaka lang nila sasabihin na, o sige, bigyan na. At ang nagbibigay ng number ng account niyan ay yung galing sa head office. Kaya imposible yung sinasabi mo na naka-open ng account, hindi mo alam. Hindi mo alam, hindi ikaw yun. Pinagbobo. Itong nakakainis dito itong punto na inis ako. Yung mga katwiran niya, ginagawa niya tayong tanga kasi tanga niya. Pwede ba naman yun na nakapag-open ka ng account na hindi mo alam? Saksakan talaga ng tanga. Alam mo, pinamaganda niyan, Papa Sec. One time, sana matupad tong gusto naman niya. Pagsamahin natin si Secretary Lariga doon, tsaka si former Senator Sonny Trillanes, isang mainit na bakbakan. Napakaganda siguro no. Parang sinabi kasi ni Sara na siya lang ang pwede mag-open ng bank account, parang hindi naman natin nararanasan. Hindi ako, nag-apply ako sa bangko. Actually, dalawang ID ko, kasi business type yung inano ko dalawang ID ang pinasan ko. Nanapan pa ako ng tax ko. Nagbabayad ako. So, ibig sabihin nun, bago ka makapag-open talaga ng isang bangko, kailangan meron kang 2 IDs, meron kang mga papers na magpapatunay na ikaw at sa'yo yan. Correct. Diba? So, hindi ba pwede yun na sasabihin mo? May listahan nilabas ng bangko, nandun yung pangalan ko. Pero hindi na, ito pa nakakainis hindi raw alam ng bangko kung bakit meron. Pwede ba yun? Tapos, Secretary, Hindi nila alam kung bakit may nasa listahan. Baka daw kasi non-existent talaga. Nilabas mo na nga, nandun tapos sasabihin mo non-existent. Ito, saksakan ng tanga ni Sara. Pati yung mga katwiran niya, Baloktot, baksakan din ng katana. pero I'm very excited kasi alam ko may mga magpa-file sa kanya ng impeachment complaint. Gawa nito, itong mga impeachment complaint na to nalalabas, I think pagkatapos ng February, katapos ng VAR ruling. Tapos malalaman natin, ang exciting part, Papa Sec, is yung hearing sa Kongreso. Kasi doon pa lang malalaman ng tao. Malalaman. Pero kahit naman yung nakaraan alam na rin ng mga tao yan Kasi ang daming gusto siyang tanungin, pagsalitain. Totoo ba to o hindi? Yes or no? Pero wala na itok na ganyan. Pero kuya, ito Secretary, para umupa ng konti si Secretary. Kumalma muna. Kumalma nang. Secretary, ano po masasabi niyo dito sa bago na ilalakip nila na Ramil Madriaga na dinideny po ni Sara Duterte na hindi ko, ako nga may picture sa'yo. Anything daw, pwede magpipicture sa kanya, hindi niya daw kilala. Sekundaan ko lang. Parallel leader niya, Combaynor. Combaynor niya si Ramil Madriaga. Papasek, nagkasama tayo nung campaign. Yung Combaynor, na katulad ng Blessed Movement, kilala mo. Yes. Kilala mo. In person, kilala mo yung mga Combaynor. Hindi mo pwede, hindi mo kilala yung Combaynor mo. So, ibig sabihin ng Papasek, tinatanggi ni Sara Duterte. Yung sa isip, yung Inday Sara Duterte is my president na Combaynor, hindi niya daw kilala. Samantalang may mga conversations sila at may mga pictures sila at marami nagpapatunay na talagang magkaibigan sila. Hindi lang yun. Kumpare pa nga anak. Para itanggi mo yun, talagang saksakan ka ng tanga. Para isipin mo na yung mga katangahan na pinagsasabi mo ay paniniwalaan ng mga taong bayan. Talagang tanga ka. Huling-huli na po, Secretary, sa Zoom. Huling-huli sa Zoom. Huling-huli sa video doon sa... Pero ang mas excitement dyan, yung ilalabas na yung hawak na cellphone. Yun. Kasi yun daw ang pinakamatibay kasi doon yung conversation
andun yung mga utos, andun yung mga transaction. Oo. So kung lalabas yan, kahit pa siguro DDS ka na medyo mahina-hina ka mag-isip, May nautak. medyo magbabago yung pananaw mo kapag Naku, hindi lumabas pa rin na yan. Mga DDS saksakan ng tanga. Basta DDS, tanga, bobo, stupido, gago. Wala pa rin yan. Oo. Pero ayun, ano yun, kapag ka lumabas yan, magkakaalaman talaga kung totoo o hindi. Kasi madali lang naman mag-akusa di ba? Halimbawa, yung sinasabi ni Madriaga, ganito si VP Sara, ganito yung pamilya nila. Pero kung may ebidensya, talagang lulubog sila dyan. Yan, pag natalang actually in 2028 election, there's a two possible It's either mag-resign si Sara Duterte or mag-proceed siya doon sa impeachment. Alam mo, kahinat na niya pag nasabi ang guilty yan, nabasa sa Senate, alam mo, hindi na makakatakbo even sa barangay level. Oo. Ba? Wala namang kapanapanalo yun eh. Sila lang ang nagsasabi na malakas sila. Pero yung mga surveys, binayaran lang yan. Wala siyang kapanapanalo. Noong 2022, bakit hindi siya tumakbo presidente kung talagang sa tingin nila malakas siya? Alanganin siya. Kasi hindi, wala naman siyang boto eh. Wala siyang boto. Ito nangyari dyan noong 2022. Noong 2021 pa lang, before the filing of candidacy, nagpa-survey ang Malacanang. At ang ginamit nila yung mga congressman. No? Inutusan yung mga congressman na mag-survey sa kanilang mga distrito ng gumawa ng internal survey. Lumabas doon sa survey na yan na ang number 1 ay si BBM. Ang number 2, si Lenny. Number 3, si Isko. Pang-4 lang si Sara. Kaya nga kahit anong pilit ang gawin sa kanya, nagkandalawit-lawit na ang dila ni Vivian Beles ng mga Sara Rando. Wala pa rin, ayaw talaga ni Sara tumakbo. In fact, nag-file na lang siya ng Mayor. And then, sige pa rin itong mga Ran-Sara-Ran. Hindi na nga pinansin ni Sara, nagsabi na siya na hindi siya tatakbo. Ayun, kasama dyan si Madriaga. Madriaga, kasama dyan. Oo. Kaya lang, kinausap siya ng isang family friend, ng isang na lawyer din, na ang sinabi sa kanya, sikat ka lang ngayon kasi pinapansin ka ng mga tao ngayon kasi anak ka ng presidente. Pag hindi na presidente yung tatay mo, hindi ka na makakabalik sa national seat. Sa national position, hindi ka makakapasok dyan. Kaya ang gawin mo, tumakbo ka na lang vice president ni BBM. Dahil unang-una, pag yan, madadala ka, mananalo ka, halos wala kang gastos at wala kang hirap. Which was true. Dahil kasi, ang talagang nagdala ng campaign noon ay si Martin Romualdez. Correct. Ang talagang may pinakamalaking nagastos dyan sa campaign at pinakamalaking pagod. Si Martin kasi siyang presidente ng Lakas eh. At Lakas lahat CMD. talagang yung makinarya ng Lakas ay ginamit namin noon. Alam na alam ko yan. Alam mo bakit? Kandidato ko noon eh. Kasama ko yung mga yan eh. Nakita ko rin yung papasig No, yung balik tayo doon sa survey. Nung malaman ni Sara yung naging resulta ng survey, talagang nagmatigas na siya na hindi siya tatakbo. Kasi kulelat siya doon sa ano eh. Alam mo, ang number 1 noon is BBM. Number 2 si Lenny. Number 3 si Isko. Mas malaki boto ni Isko na makukuha kung tumakbo siya noon against itong si Sara. Pang-4 si Sara at pang-5 si Manny Pacquiao, pang-6 si Bongo. Yun yung nangyari noon. Kaya hindi talaga ayaw niya talagang tumakbo dahil mapapahiya sila. So anong nangyari noon? Last minute nag-change siya from mayor to vice president. Vice President. Wala ka pa na panalo yan. Yung mga survey na yan, yung mataas na survey, saan naman nila pinagkukuha yung resulta? Ito yung pinantatapal kasi nila sa atin. Bakit daw si PBB? Mga kababayan, walang katotohanan yung mga survey ng Pulse Asia na yan at saka ng SWS na yan. Yung Publicus na yan. Mga propagandist lang yung mga yan. Mga bayaran yung mga putang inang yan. ito pa papasek, cool down tayo. Sabi kasi nila, 32 million daw si Sara. 31.5 si PBBM. So 500,000 ang lamang. Kasi merong mga nag-Isko Sara. Merong mga nag-Ping Lacson Sara. Merong mga nag-Manny Pacquiao Sara. Yung kay BBM kasi talagang solid lang. BBM lang talaga yun. Kasi yung Senate majority nakuha rin natin. Oo. Siyempre, merong mga nag-Manny Pacquiao, may mga nag-Ping Lacson, merong mga ganon.
pero hindi nila gusto yung Vice President. So, si Sara pa rin ang napili nila. Pero talaga yung 31 million dyan galing kay Presidente Bongbong Marcos na boto yun. Correction, 31.5 Oo. million. Oo. Yan makikita mo naman doon pa lang sa mga rallies Makikita mo. Tsaka full pack tayo nun, Papa Oo, Sec. full pack Kita nyo naman yung solid ng tao, doon pa lang sa Walang boto si Sara. Wala kang berde makita pula. Walang makikita. Sumasabit sa pula. Oo. Pag tumakbo yan ngayong 2028, walang boto yan. Tingnan mo to ha. Be practical and be realistic. Iboboto ba siya ng mga Marcos loyalist, ng mga Ilocano? No. Natural, hindi. Iboboto ba siya ng mga Pinklawan-Dilawan? Natural, hindi. May kandidato sila Andyan si Lenny, si Kiko, andyan si Bam Aquino, Si Risa. No? Bakit naman iboboto namin yan? May sarili kaming kandidato. Tama. Ngayon, iboboto ba siya ng mga komunista, ng mga leftist? Hindi Natural, hindi. Galit nga sa kanya Galit doon sa tatay niya Di ba? Saan siya pupulot ng boto? Yan lang naman ang tatlong malakas na puwersa Marcos, Forces, Naiintindihan ko na, Papa Dilaw, Sec. at saka yung leftist. Gayon, yung mga ibang mga minority parties, hindi rin siya iboboto kasi yan, magpapanig yan either sa Marcos Forces or sa Dilaw. Kasi ang purpose nila doon, para at least yung 2 o 3 kandidato na Hindi kaya ganito, Papa Sec. maisama. Papa Sec, ito. Ano na lang sila, mag-combine na lang. Pero ito, Papa Sec, kami Alin napansin ang ako. mag-combine? Hindi kaya ganito? Hindi pwede mag-combine ang Yellow at ang Sara. Wala. Hindi. Baka BBM, mga Wala loyalist ba, at Papa Sec, mga Dilawan. wala ba kayo napapansin? Di ba? Wala ka napapansin. Kung walang pupuntahan si Sara sa 2028, walang pupuntahan sa di makakuha ng boto sa Pink, sa lefties, sa Makabayan o sa whatsoever, hindi sila makakuha ng boto doon. Kaya yan yung way, kaya siguro nagdo-double time, triple time sila ngayon na pabagsakin si PBBM para makaupo si Sara Duterte. Para makaposisyon, yun makakuha ng actually ang power. purpose nila. Para yung mga kaso nila ng mga pagnanakaw, maabsuelto. Mabsuelto. Oo. So, ibig sabihin, Isa lang ang aking concern pala doon sa 2028 election. Dahil itong Miro pala, ay ang may-ari ay sila Diskaya. Oo nga po. Kaya nangyari, sobrang anomalya yung naging senatorial election nitong nakaraan. Salimuot. Oo. Dahil kasi, ang may-ari ng Miro ay sila Diskaya. Kontrolado. Hindi ito nabubunyag na ang St. Gerard ang local partner ng Miro. Nako. So kaya naman, isipin mo, may isang kandidato dyan na noong 2022 ay umatras dahil hindi siya kilala sa lahat ng ikot natin sa Pilipinas. Pero naging number 6 sa senatorial. Di ba? Si Bato. Sino mga boboto dyan? Ngayon nagtatago na. Anomalya. Delikado Kaya tayo sa... dapat talaga alisin na yung Miro. Oo, dapat maimbestigahan po yan. Maimbestigahan. Dahil ang may-ari niya si Diskaya. Dahil pag umabot yan sa 2028, kung totoo man yung natin na pinag-usapan na ang Diskaya, isa sa may-ari ng Miro, delikado ang 2028 election kaya Madali naman yan dahil ako ang ano ko niyan, palitan na lang talaga yung Miro. Pwede ba sa batas natin yun na biglaang tanggalin yung kontrata nila? Pwede mag-bidding na lang uli ang Comelec. Gaya ng pagpalit ng Smartmatic. Oo. Pwede na lang i-bidding yan 1 year before. Kasi nagtataka ako, very kampante itong si Sara Duterte sa pagiging parang wala siyang pakialam. Pa-impeach nyo ako pag naupo akong presidente, umanda kayo. Oo, ayan kasi ang nasa isip nila makapandaya sila. So delikado. Pero ito pagka nandaya naman itong Miro, pagpapatayin ko yung mga papatayin ko yung sistema nila. Sistema lang sistema lang, Secretary. Let's go. Hindi naman tayo mamamatay tao. Correct. Pero Secretary, Laruin lang natin ang sinasabi ni Secretary, yung sistema. sistema lang. Okay, so nandyan rin kasama natin si Rica Micaela Bonita Hatap, Anisitas Nicolas, Jel Colihagado, nandyan rin si Salvacion de la Cruz, Jolie Maria Mamod, Romeo Marquez,
Jessie Kim, Olivia Lupigaleg from UK, nandyan rin si Bergie Pogian, Lenny Balmonte, Robengo Rospe, Emmanuel Bungao, Juni Puyong, nandyan rin si Ninoka Asor, Bertley Roy, Lilian Ralyabe, Ashin, RJ Itaksa, Meriluna Yurag, and hi to Jaime Serinas. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa bagong araw na ipinagkaloob. Gabayan mo kami sa aming mga gawain, linisin ang aming mga isip at puso, at ilayo kami sa galit, takot at kasamaan. Aming idinadalangin ang aming Pangulo, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bigyan mo po siya ng karunungan sa bawat desisyon, tibay ng loob sa gitna ng pagsubok, at malinis na hangarin para sa kapanganan ng sambayanang Pilipino. Ipagkaloob mo ang iyong banal na proteksyon laban sa anumang panganib, paninirang puri at masasamang balak. Takpan mo siya ng iyong kapayapaan at patibayin ang kanyang pamumuno upang magdulot ng pagkakaisa, katotohanan at kaunlaran sa aming bayan. Naway manaig ang liwanag kaysa dilim at ang kabutihan kaysa kasamaan. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan, tinig mong matatag, sa amin ay gabay, pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta, tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama, Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga